التوفيق. الحمد لله الذي أنزل كلامه بالترتيل على خير عبده وشرفنا بحفظه وتعلمه ودراسة تفسيره وتعبدنا بتدبره وتلاوته وجعل ذلك من أعظم عبادة أمته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa Islam, mga mag-aaral na naririto sa gabing ito o kaya nasa kani-kanilang pamamahay, aming tagapakinig at taga-subaybay, binabati po namin kayo ng Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh muli. Unang-una, purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagkakataon o kaya oras na binigay sa atin sa gabing ito, na nagiging dahilan ng ating pagsasagawa ng mga bagay na nagugustuhan o kaya kinaluluburan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing ito ng tawfiq at gawing baraka ang mga oras na nagamit natin sa relihiyong Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, nais kong pasalamatan ng ating mahal na markaz at ang tagapamahala nito sa pamumuno ng ating butihing mudir at lahat ng sumusuporta sa markaz na ito sa walang sawang pagbibigay ng kaalaman patungkol sa Islam, patungkol sa relihiyong Islam. Naway bigyan sila at tayong lahat ng lakas at gabay nang sa ganon may pagpapatuloy natin ang mga ganitong gawain, mga gawain na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, mga mag-aaral, nais kong ipagpatuloy ang lesson na sinimulan ng ating mahal na ustad sa nakaraang linggo. Marahil kayo ay nagtataka kung bakit may bagong mukha kayong nakikita sa harap ninyo. Jazallahu khairan sa ating mahal na ustad wa barakallahu fihi sa mga kaalaman na ipinamahagi niya sa atin sa nakaraang linggo. Alhamdulillah, lingid sa ating kaalaman na natalakay na ng ating mahal na ustad kung ano ang kahulugan ng tafsir at kung ano ang kabuuan nito ayon sa mga ulama, kung ano ang meaning nito sa lingwahe, at naipaliwanag din niya sa atin kung ano ang kahulugan nito sa mga ulama at tafsir. At alam din natin na ang Suratul Fatiha ay siyang pinakamahalagang sura sa buong Quran ayon sa sinabi ng mga ulama at ayon sa mga libro ng mga mufassirin. Bakit? Sapagkat nabubuo nito ang buong Quran. Napapaloob sa Surat Al-Fatiha ang kabuuan ng Quran. Ngunit, mga kapatid, bago natin tatalakayin kung ano yung Fatiha, sisimulan muna natin kung ano yung sura, sapagkat itong sa itaas na ito, parang na-discuss na ng ating mahal na ustad
kung ano ang kahulugan ng tafsir at sa lingwahe, ganun din sa definition ng mga scholars o ulama na naayon sa kaalamang ito. So sisimulan natin sa as-sura. Ano itong sura? As-sura. Kung nakikita nyo, as-sura hiya qit'atun min kitabillah. Hiya qit'atun min kitabillah. Ito ay isang piraso o kaya parte o kaya bahagi ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tashtamilu ala 3 ayatin fa akthar. Binubuo ito ng 3. Sabi niya, tashtamilu ala 3 ayatin fa akthar. Ito ay binubuo ng 3 ayat pataas. Kung titingnan natin ang kahulugan nito, ito ay binubuo ng 3 ayat pataas. So ang ibig sabihin, ang pinaka maikling sura sa buong Quran ay may 3 ayat lamang. Sapagkat sinabi dito, binubuo ng 3 ayat pataas. So nagsisimula ang sura sa 3 ayat pataas. So ang katawagan dito ay sura. So sa tingin ninyo, ano po yung pinaka maikling sura sa buong Quran? Suratul Kautsar. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ito pa ay Suratul Kautsar. Bibilangin natin. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. So yan po. Suratul Kautsar ang pinaka maikli sa lahat ng sura sa buong Quran. Sabi niya fa akthar. So titingnan natin, kung may maikli, meron ding haba. So ano yung sa tingin nyo ang pinakamahabang ayat, okay, sura sa buong Quran? Suratul Baqarah. Ahsantum. Barakallahu fikum. Sa tingin nyo, kung ganong kahaba, ilang aya meron siya? 286. Barakallahu fikum. Sa ating pagbasa, Asim, 286. Sa ibang basa, 280. So, pupunta tayo dyan, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Para hindi tayo maguluhan. So, sa ating basa sa Hafs and Asim, siya po ay 286 na aya. Ito ay ang suratu Al-Baqarah. Sabi niya, فَأَكْثَرْ وَسُوَرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 114 suratan. 114 suratan. Ito ay meron daw ay 114 na sura. At ito ay nagsisimula sa anong sura? Suratul Fatiha at nagtatapos sa Suratul Nas. Yan po. Ulitin natin, para natin makalimutan. Ang Quran ay binubuo ng 114 na sura. Ito ay nagsisimula sa Surat Al-Fatiha at nagtatapos sa Suratul Nas. At ang pinakamahabang sura ay ang Suratu Al-Baqarah. At ang pinakamaikli, Suratu Al-Kautsar. Andyan din po. Siguro nabasa nyo, no? O alam nyo na. Mashallah, barakallahu fikum.
Suratul Fatiha. Al-Fatiha. Sa tingin nyo, ano yung pinaka unang sura na bumaba? Kasi sabi natin kanina, alam na natin kung ilan sura ang bumubuo sa Quran, kung anong surang pinaka mahaba at yung surang pinaka maikli, at anong sura nagsisimula at saan nagtatapos. So anong sura ang unang ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mahal na propeta? Suratul Alaq. Barakallahu fikum. Suratul Alaq. Hindi ba Muddathir? Hindi Fatiha? Hindi Fatiha? Iqra Bismi Rabbikal Ladhi Khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tapos, ano pa? Kasama pa yung iba? Tingin nyo? Hindi po. Ang pinakaunang sura na ibinaba ay ang Suratul Alaq. Tama. Kaya ngunit, hindi po ito kabuuhan ng sura ipinababa. Okay po? Hindi kabuuhan sura na ipinababa. Okay po? Hanggang 5 aya lamang po ito. Mula sa Iqra Bismi Rabbikal Ladhi Khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. I-take note po niyan. Kasi mga mahalagang bagay na dapat nating malaman yan. So, 1 to 5 na ayat lamang po. So, ang unang sura, tingnan niyo po, na ipinababa, unang revelasyon na siya ay kumpleto, ay ang Suratul Fatiha. Kumpleto po. Okay po? Ang unang sura na kumpleto siya, na ipinababa, ito ay ang Suratul Fatiha. At ano sa tingin nyo ang pinakahuling sura na kumpleto na ibinababa? Ano po? Anong sura po yung Idza jaa nasrullahi wal fath? Suratul Nasr. Yan po ang pinakahuli na sura na kumpleto siya, kabuuan ng sura na ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ano naman ang pinakahuling sura na ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hindi siya kumpleto. Ano sa tingin nyo? Huling sura na ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay Suratul Baqarah po. Akhir ma nazal min al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Suratul Baqarah, aya 281. Bubuksan nyo pa yung mamaya para makita nyo kung saan na pa na kikita ang ayat na yan. Suratul Baqarah, ayat 21. Ulitin po natin para hindi magulo. So, ang unang sura na ibinaba na siya ay kumpleto, kabuuhan ng sura, mula sa kanyang unahan hanggang sa hulihan ay ang Suratul Fatiha. At ang unang sura na ibinaba, ngunit ito ay may 5 aya lamang, Suratul Alaq. Okay po? At ang pinakahuling sura na siya ay buo, Suratul An-Nasr. At ang huling sura na hindi naman siya buo, itong pinakahuling sura, ay ang Suratul Baqarah. Barakallahu fikum.
So, ang Suratul Fatiha, ayon sa mga ulama, ito ay pang-5 sura na ibinaba o pang-6 na sura na ibinaba. So, ang unang sura ay ang Suratul Alaq. Sulat niyo po yan. Pangalawa, Al-Muddathir. Pangatlo, Suratul Duha. Pang-apat, Suratul Qalam. At ang pang-5, Suratul Fatiha. Okay po? Pero dapat isipin nyo, ang Fatiha ay kumpleto yung pinadala siyang nauna. Ngunit sa arrangement nila, kung ano yung una, ito ay ang Suratul Alaq. Barakallahu fikum. So may tanong, natalakay na natin ang sura. Alam niyo na ba ang sura, di ba? Ito ay isang parte o kaya bahagi ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala na binubuo ng 3 ayat pataas, at ito ay may 114 na sura, at ang pinaka mataas na sura kay pinakamahabang sura ay ang Baqarah, at ang pinakamaiksi ay ang Kautsar. So yan po ang meaning ng sura. Pangalawang tanong, saan nanggaling ang salitang sura? Saan nanggaling ang salitang sura? Ang salitang sura ay nanggaling mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Tawbah, Suratul Tawbah po, ayah 124, wa idha ma unzilat surah. So tingnan niyo po, yung kalima, okay, yung word na surah ay nabanggit po sa Suratul Tawbah. Wa idha ma unzilat surah. At kapag nagpahayag ang Allah subhanahu wa ta'ala ng surah or kabanata. At napapaloob din po ito sa Suratul Nur. Unang aya sa Suratul Nur. Sino sa ulado nito? Wala pa? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Suratun anzalnaha wa faradnaha. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Ang sura o kaya kabanata ng Quran ay aming ipinahayag at ginawa na obligado ang nilalaman nito. So nabanggit po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nur at Suratul At-Tawbah ang kalima na sura. So, kapag napag-usapan na natin kung ano yung sura, pupunta tayo sa, ano po? Ayat. Ayat. Pupunta tayo sa ayat. Ano po yung ayat sa tingin nyo? Po? Verse, okay. Barakallahu fiqh. Al-ayat, jam'u, ayat. Ito po ay anong jama'? Plural of ayat. So, al-ayat, ito po ay plural ng ayat. Wahiya lugatan, kung sa lingwahe, siya po ay al-alama. O kaya, palatandaan. Al-alama or palatandaan. Wa fil Quran, kung titingnan natin yung ayat sa Quran, kung anong meaning yan, jumlatun min kalamillahi ta'ala.
jumlatun min kalamillahi ta'ala. Ito po ay kabuuhan ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tahmilul huda, na may dalang habag o gabay. Ito may dalang gabay. Linnas, gabay sa mga tao. Bidalalatiha ala wujudillah, na nagsasaad na mayroong Allah subhanahu wa ta'ala. At nagsasaad din o kaya tumutukoy sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tumutukoy rin ito sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ay tumutukoy sa pagkapropeta ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkanyang sugo. Wa ayatul Qur'anul Karim, at ang aya daw ng Quran, ito daw ay binubuo ng ano sa tingin nyo? Ito daw ay binubuo ng 6,000 wa mi'ata aya wa ziyada. Ito daw ay binubuo ng 6,000 at 200 plus. Sabihin na natin 200 plus. Okay po? So, mayroong sobra yan sa 200. Mi'ata aya wa ziyada. Wa ayatul Fatiha, okay po, 7 ayatin bidunil basmala. At ang aya ng surat al-Fatiha, ito ay may 7 aya, hindi kasali ang basmala. Hindi kasali ang basmala. So, ang tanong sa ayat, saan makikita? At sino rin nagsabi na mayroong ayat sa Quran? Meron ba? Hindi nyo alam? Hindi nyo pa natalakay? Nagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nur mismo, kadugtong ng aya kanina. Sabi niya kanina, Suratun anzalnaha wa faradnaha. So binanggit niya noon ang una, surah. At wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Meron sa Suratul Nur mismo. At ipinahayag namin, sabi ng Allah, na kalapit nito ang mga malinaw na palatandaan. Okay? Ang sura, kabanata ng Quran ay amin ipinahayag, sabi ng Allah, at ginawa na obligado ang nilalaman nito. At ipinahayag namin, sabi ng Allah, wa anzalna fiha, at ipinahayag namin na kalapit nito ang mga malinaw na palatandaan or senyales or sign. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi sa banal na Quran. At sinabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً. At kapag pinalitan namin ang isang talata ng panibagong talata. So, yung aya pwede maging palatandaan or talata. So, dalawa po yung meaning yan. Pwede siya maging palatandaan o kaya talata. So, nabanggit natin kanina patungkol sa surah. Alam nyo ba kung ano ang pinakamahabang ayat sa buong Quran? Pinakamahabang ayat sa buong Quran?
Sino nakakaalam? Ayatul Kursi? Ilang ayat? Hindi ang mahaba. Ayatul Kursi? Malapit na. Suratul Baqarah rin po. 2, ayat 282. Barakallahu fiqh. Ito ay ayatul dain. Ito ay tungkol sa pautang. Ayatul dain. So basahin niyo po, isang buong pahina. Ito po ay tumutukoy tungkol sa kung paano ka umutang sa kapatid mong Muslim. Ayatul dain. So nandoon po ang kabuuang batas kung paano tayong mangutang sa ating kapatid na Muslim. Barakallahu fikum. Sa ayatul dain, Suratul Baqarah 282. Ang tanong, ang Suratul Fatiha, ito ba ay Makki o Madani? Alam niyo ba yung Makki at saka Madani? Ano po yun? Makki po, na-reveal sa Makkah. Okay, ang Makki daw ay na-reveal sa Makkah. Ano pa? Madani po sa Makkah. Ang Madani ay na-reveal sa Madina. So, ganun po yung pagkakalam niyo sa Makki Madani. Paano kumbaga, kung ang isang sura ay na-reveal sa dalawa? Anong gagawin natin doon? Kasi sabi mo kanina, ang Makki ay na-reveal sa Makkah at ang Madani ay na-reveal sa Madina. Ang malaking tanong doon, kung ang isang sura, ang kabuuang sura, ay na-reveal sa dalawang lugar, anong kukunin natin doon? Baka magalit si Makki. Sabi niya, ba't nyo kinukuha na kami, sila ay Madani? Ganon din si Madani. So magkakaroon ng problema, di ba? Sa Makki at Madani, may tatlong pananaw ang mga ulama dito. May tatlong pananaw. O kaya may tatlong opinion ayon sa Makki at Madani. Al-Makki, unang-unang pananaw ng mga ulama. Al-Makki, sabi niya unang pananaw, Al-Makki ma kana khitaban li ahli Makkah wal Madani ma kana khitaban li ahli Madinah. Sabi niya yung Makki, kung may tinutukoy doon na taong taga Makkah. Yon ang unang pananaw nila. At kung may ang Madani din, yung may tinutukoy doon na taong taga Madina. Yun ang unang pananaw ng mga ulama. So sa ganon, malayo po yan sa Islam. Sapagkat ang relihiyong Islam ay walang pinapartehan na isang bansa o kaya lugar o kaya tribo. Wala siyang kinakampihan. Pangalawang pananaw ng mga ulama. Sabi niya, tulad ng sinabi ng inyong kaklase, Al-Makki ma nazala bi Makkah wal Madani ma nazala bil Madinah. Sabi niya, ang Makki, kung ito ay na-reveal o kaya napadala sa Makkah, ang Madani, siya ay naibaba sa Madina. So malaking problema rin to. Okay lang pa kung sa lahat ng sura ay na-reveal sa Makkah. Pero kung kabuuan ng sura ay sa Makkah at saka sa Madina, sino ang ating papanigan? At kung sino ang kukunin doon? So, medyo malayo rin tayo doon. So, ang pangatlong pananaw ng mga ulama, Al-Makki ma nazala qabla al-hijra wal Madani ma nazala ba'da al-hijra. Okay po? Al-Makki, matatawag ang isang sura na Makkiya kung ang sura na ito ay naibaba before ng hijra ng propeta sallallahu alaihi wasallam papuntang Madina. Okay, before, okay? At matatawag ang isang sura na Madaniya kung ito ay naibaba
o na-reveal after ng hijra ng propeta sallallahu alayhi wasallam papuntang Madina. So yun po, ang tinitingnan dito ay yung panahon. Okay? After and before. Hindi po yung lugar, hindi po yung bansa, at lalong-lalo hindi tao o kaya grupo o kaya tribo ang tinutukoy dito, kundi yung panahon ng pagbaba o kaya panahon ng pag-reveal o kaya revelasyon ng Quran sa propeta sallallahu alayhi wasallam. Ang Fatiha, kung titinang natin, siya po ay Makkiyah. Siya po ay Makkiyah. Siya po ay Makkiyah. Ang Fatiha ay Makkiyah sapagkat ito po ay naipadala before hijra ng propeta sallallahu alayhi wasallam. So kailangan natin po ng dalil, katibayan. Kailangan natin ng katibayan kung bakit nasabi natin na ang Fatiha ay Makkiyah. Ang katibayan natin dito ayon sa Suratul Hijr, Suratul Hijr, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Katunayan, sabi ng Allah, ipinagkaloob namin sa iyo, o propeta sallallahu alaihi wasallam, ang 7 talata at ang dakilang Quran. 7 talata, ipinagkaloob. Ito po ay past tense, di ba? Ipinagkaloob, walakad ataynaka. Past tense po, ataynaka. Walakad ataynaka sab'an minal mathani. Katunayan, ipinagkaloob namin sa iyo, o propeta sallallahu alaihi wasallam, ang 7 talata. Ito ay ang Suratul Fatiha wal Quran al-Azim at ang dakilang Quran. Yun po ang ating katibayan. Kung may magtatanong, ba't mo sinabi na Makki? Kasi napapaloob po sa Quran. Sinabi ng Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Suratul Hijr po. Verse. Hanapin natin maya. Kilimutan ko yung verse. Hanapin niyo yung Suratul Hijr maya, insyaAllah. Okay po. So, ang Suratul Fatiha, ang Suratul Fatiha, ayon sa napag-aralan natin last week at nabanggit din ng ating mahal na guro, Ustad, Barakallahu Fi, ito ay, ang pangalan nito ay umabot daw sa 20 na pangalan. Ayon sa nabanggit ni Imam As-Suyuti sa aklat na Itqan fi Ulumil Quran. Ngunit, ang nabanggit lamang sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay 4 lamang. Okay po? Marami pong pangalan ang Suratul Fatiha. Ngunit, ang nabanggit lamang sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay 4 lamang. Ang una, Al-Fatiha. Dito po. Al-Fatiha.
Ang una, Al-Fatiha. Ang una, Al-Fatiha. Ano pang ibig sabihin ng Al-Fatiha? Opo? The opening. O kaya pambungad. Okay? Tinawag ito na Fatiha liiftitah al-Quranul Karim biha. Sapagkat kung bubuksan mo ang Quran, makikita nyo po ang Suratul Fatiha. Manatawag din po itong Fatiha sapagkat ito po ay kumbaga parang summary. Kung kayo ay magbubukas ng normal na libro, di ba mayroong summary na makikita? So makikita natin ang summary ng kabuuhang Quran sa Suratul Fatiha. Kaya the opening, sinasabi natin. At ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salatan, okay, liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Wala daw ang tatawag na pagsasala kung sino ang hindi bumasa ng Fatihatul Kitab. So tinawag ang Fatiha mismo na nanggaling sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. La salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Pangalawa, Ummul Quran. Ummul Quran or Ummul Kitab. Anong ibig sabihin nito? Anong Nanay? Mother of the book? Yung bang tamang kahulugan? Mother of the book? Ina siya ng aklat? Ummul Quran. Tinatawag na sapagkat siya po ang original. Di ba yung tayo ay nagmula sa nanay? So siya po ang ating original. So ang Fatiha, ang original ng buong Quran. Yan niyo po. Ummul Quran, siya po yung original niya. Kung titingnan natin, yung 113 na surah, ay napapaloob po yan sa Suratul Fatiha. So, it's only summary. Na-summarize lang po ang 113 na surah sa Suratul Fatiha. Kaya tinatawag na Ummul Quran or Ummul Kitab. Al-Asal. Siya po yung original. Okay? Siya po yung original. So sa original na yon, nabubuo po yung mga branches. Yun na yung mga ibang sura na napapaloob dito, yung 113, doon na po yung paliwanag niya lahat. Pangatlo, kasi yung Quran Ummul Kitab, halos the same din. As-sab'u al-mathani. As-sab'u al-mathani. Saan sa tingin nyo yung dalil na yan? Katibayan natin patungkol dyan. As-sab'u al-mathani. Sino nakakaalam? Nabanggit natin kanina. Sa Suratul Hijr mismo po. At meron ding hadith patungkol dyan. Pero, kung meron naman tayong dalil sa Quran, bakit pa tayo pupunta doon? Diba? Kung wala tayong mahanap na dalil, katibayan sa Quran, saka tayo babalik sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ataynaka sab'an min al-mathani wal Qur'anal azim. Anong ibig sabihin nito? Ito ay marahil na paliwanag na to last week sa inyo eh. I-revise lang natin. Ano sa tingin nyo? Bakit tinawag na Sab'ul Mathani?
Sapagkat ito po ay inuulit-ulit. Ilang beses natin to inuulit na babasahin sa loob ng sala? Tingnan niyo po. 17. Sa isang tao yon. Sa buong araw. Sa 5 times. Kung titingnan natin, ilan kayo naririto? Isang beses niyong babasahin. Kumbaga, 17 times 10 lang. Sa isang araw. 10 tao, kumbaga, magbabasa lang nun. Ganong kahalaga ang Surat Al-Fatiha. So, titanong natin sa Dubai lamang. Ilang tao ang bumabasa niyan sa isang araw? Subhanallah. Hindi na ito mabilang. Paano pa kaya kung buong mundo na nakapalibot dito ay mga Muslim? Ilang milyon, trilyon ang bumabasa yan sa loob ng isang araw. Kaya as-sab'ul mathani, ito po ay inuulit-ulit na basahin. At kung titingnan nyo, wala sa isang Muslim na hindi makamemorize ng Fatiha. Diba? Kahit hindi siya nagsasala. Tatanong niyo, Muslim ka, brother? Yes. Ibasa ng Fatiha. Alam niyo ang Fatiha. Kahit hindi siya makabasa ng Quran, memorize niya pa rin ang Fatiha. Ganong kahalaga ang Suratul Fatiha. Pagkat ito ay inuulit-ulit. Sasalaman ito or hindi nagsasala. At ang pang-apat, as-sala. As-sala. Okay po? Ito po ay nabanggit sa hadith Qudsi. Nasabi, Propeta sallallahu alaihi wasallam nanggaling sa kanyang Panginoong Narab, qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi qismayn wa li 'abdi ma sa'al. Hinati ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sala. Okay? Bayni wa bayna 'abdi. Hinati ko, sabi niya, ang sala. Itong Fatiha. O yung sala. Kaya tinatawag siyang sala. Kasamtu salata ay kasamtu al-Fatiha bayni wa bayna 'abdi qismayn. Ito ay hinati daw niya ng dalawang hati. Wali 'abdi ma sa'al. Wali 'abdi ma sa'al. At ibibigay ko sa aking alipin kung ano ang kanyang hinihiling. Tingnan natin kung paano niya hinati. Idza qala 'abdi, kung ang aking alipin, sabi ng Allah, ay magsasabi ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anong sabi ng Allah? Hamadani 'abdi. Hamadani 'abdi. Kung ang alipin ko, sabi niya, ay nagbasa ng Alhamdulillah Rabbil Alamin, sabi ng Allah, nagpapasalamat sa akin ang aking alipin. Hamadani 'abdi. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, at kung magsasabi naman ng aking alipin Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah, athna alayya 'abdi. Pinupuri ako ng aking alipin. Wa idza qala Maliki Yawmiddin, qala Allah, sabi ng Allah, majjadani 'abdi. Tinataas ako ng aking alipin. Okay, ipinapalaki na ako ng aking alipin. Majjadani 'abdi. Ilan na yon? Pangatlo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So yun po yung hatian nila. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So doon, pagsasabihin ng alipin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sabi ng Allah, wali 'abdi ma sa'al. At ibibigay ko na kung ano ang hinihiling ng aking alipin. Yang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Suratul Fatiha, ilan yung nabanggit natin? 4. Na may dalil, may katibayan tayo na nanggaling sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung una, ang Fatiha. Pangalawa, Ummul Quran or Ummul Kitab. Pangatlo, Sab'ul Mathani. Pang-apat, As-Sala. As-Sala. At meron din mga pangalan, kung nakikita natin, okay, naririnig natin, tinatawag itong Al-Kafi. Meron din sa kanila, Al-Kafi. Bakit?
tinawag ng iba Al-Kafi? Sapagkat, kung babasahin mo ang buong Quran, okay po, sa iyong pagsasala na hindi mo babasahin ang Fatiha nito, hindi po kumpleto at hindi matatanggap ang iyong sala. Ngunit, kung babasahin mo lamang ang Suratul Fatiha, kung wala kang na-memorize na ibang sura, yakfika Surat Al-Fatiha. Pwede na po yun. Kaya sabi niya, tinatawag na Al-Kafi. So, ganun kahalaga ng Surat Al-Fatiha. Meron din nagsabi sa kanya ito ay Ash-Shifa o Ar-Ruqya. Ar-Ruqya. Ito daw ay gamot. Sapagkat ito ay nangyari sa kapanahunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang sahaba ay binasahan niya yung taong may sakit at bigla itong gumaling. Ayon sa kaiksihan ng pangyayaring yon. Diba? At sabi niya, anong ginawa mo? Sabi niya, binasahan ko ng Suratul Fatiha. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino nagsabi sa'yo na ito ay gamot? So, hinango din nila yung Suratul Fatiha bilang ruqya. Hinango lang po walang specific na name na kinuha tulad ng 4 na nabanggit natin. Okay po? Yung specific na name na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam o particular name ng Surat Al-Fatiha ay yung 4 lamang. Yung iba, hinango na lamang. Kumbaga, tinawag din natin Suratul Hamd. Bakit daw tinatawag na Suratul Hamd? Sapagkat ito ay nagsisimula sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay po? Kung may marinig kayo ng mga ganon. Kaya nga, sinabi natin kanina, kung Suratul Fatiha ayon kay Imam Suyuti, ito ay may 20 names. Ayon sa kanya, sa kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. May 20 names. Ngunit yung iba ay hinango lamang. Hindi po particular na nabanggit ang pangalan na yon. Sapagkat may mga pangyayari na nagaganap sa kapanahunan ng propeta o kaya mga sahaba, sapagkat hindi ang propeta ang bigay ng pangalan nito, kaya hinango nila. Tulad ng Alhamd, sinabi natin ngayon, sapagkat siya ay nagsisimula sa Alhamdulillah. Bakit tinawag na siya? Sapagkat ito ay naging gamot. So may mga pangalan po ganoon. Kung titingnan na may mga ganun din nangyayari kahit sa Quran, kung titingnan nyo po ng Quran, so hindi po nanggaling sa propeta yung mga iba't ibang pangalan na narinig natin sa mga Quran. Kung babasahan natin yung Quran na nanggaling sa Arabs country at sa mga India, kung titingnan nyo, kung nakahawak kayo ng Quran, Mushaf, na galing sa mga India, Pakistan, yung may ibang sura, naiiba sa pangalan ng sura na ating nahahawakan. Tulad na laman ng Suratul Masad. Alam yung Suratul Masad? Kung titingnan nyo yung mushaf nila ay Suratul Lahab nakalagay doon. Po. So, walang problema doon. Sapagkat yung Surah Lahab na yun ay nabanggit din doon sa sura na yun. Patungkol kay Abi Lahab. Di ba yung Suratul Masad ay patungkol kay Abi Lahab? Ngunit ito po ay hindi nanggaling sa propeta. Ito po ay nanggaling sa mga sahaba o kaya mga sumunod sa kanila. Tulad na lamang ng Suratul Insan. Ito ay tinatawag din nila Suratul Dahab. Opo. Sapagkat yung Dahar ay nabanggit din sa Suratul Insan doon sa sura na yun. O kaya Suratul Mulk. Ang iba sa atin sinatawag Suratul Tabarak. Diba? Sapagkat ito ay nagsusumula sa Tabarakalladhi. Ngunit yung pangalan niya pa ay Suratul Mulk. Kung dito niyo sa pangalan niya ay naiba natin. O kaya Suratul Qalam. Anong sabi niya? Suratul Nun. Diba? Suratul Nun. Sisimula sa surat sa Nun wal Qalam. So mayroon mga ganon. So huwag kayo magtataka kung bakit may ganon. Next, pumunta tayo sa Al-Isti'adha. Bago natin sisimulan ang tafsir ng Surat Al-Fatiha,
kailangan muna natin malaman kung ano itong isti'adha. Kung ano ang isti'adha. Ang isti'adha, ito ay ang pagbigkas ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ito ay ang pagbigkas ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sa wikang Arabic, may mga katagang ginagamit. Okay po? May katagang ginagamit o kaya binibigkas sa mga bagay na ating ginagawa. Kung sabihin sa iyo, pakibasa ng al-isti'adha, sabihin natin, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Basmala, pakibasa kung anong basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Ito po ay mga katagang ginagamit sa Arabic. Okay, binibigkas sa mga ginagawa natin. Okay, sabihin tasbih. Subhanallah. Diba? O kaya tahmid. Alhamdulillah. Diba? May mga katagang ginagamit po sa Arabic term na kung sasabihin mo ang isang bagay na yon, ito ay ang iyong bibigkasin. Kung sasabihin ng isang tao so ay pakibasa yung isti'adha, ito po ay ang pagbigkas natin ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yan po ang tinatawag na al-isti'adha. Hinihingi ko ang kalinga o kaya ako ay nagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa isinumpang Satanas. Yan po ang kahulugan ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Nahl, aya 98, Suratul Nahl, pagkatapos pa ng Suratul Isra, kung sa ibaba kayo dadaan, pagkatapos ng Hijr, Suratul Nahl, tapos Suratul Isra. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kung nais mong basahin ang talata ng Quran, ay hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kalinga mula sa kasamaan ng syaitan. So ito po ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay magbabasa ng Quran, humiling ka ng proteksyon. Humiling ka ng kanlungan na galing sa Allah. Humingi ka, magpapakupkop ka sa Allah laban sa kasamaan ng syaitan. Ito po ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isti'adha na ito ay may mga haligi po. May haligi yan, may arkan. May arkan. Hindi lang basta-basta na gagawin. Ito ay may haligi. Ang unang haligi nito, al-musta'adhu bih. Al-musta'adhu bihi. Yun po kung kanino kayo magpapakupkop. Kung kanino kayo humihiling. Yun po ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang unang haligi nito. Dapat malaman natin kung kanino tayo humihingi ng kalinga, humihingi ng proteksyon, humihingi ng tulong, at nagpapakupkop. Ito ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Iyan ang unang haligi niya, dapat nating malaman. Pangalawang haligi, al-musta'id. Al-musta'id.
yung po taong nagbibigkas nito. Ang musta'id, siya yung taong nagbibigkas nito. Okay po? Isa, pangalawang haligi niyan, yung taong bumibigkas ng isti'adha na ito. Al-musta'id. Al-mu'minu alladhi yantiqul isti'adha. Siya po yung mu'min, taong may paniniwala na bumibigkas ng isti'adha. Yan ang pangalawang haligi nito. At ang pangatlong haligi nito, al-musta'adhu minhu. Kung kanino, kung sino ang ating kinakatakutan, bakit tayo humihiling sa Allah? Siya po ay ang syaitan. Al-musta'adhu minhu. Okay po? Yan po ay ang syaitan. Kaya sabihin natin, a'udhu. Ako po ay pakupkop. Billahi, kanino? Sa Allah. Minas syaitan nirrajim. So, nandun po yung tatlo. Nandun na yung tatlong haligi niya. At ang pang-apat na haligi, yung po ay ang binibigkas natin. Yung po ay ang siga. Yung bigkas. Yung siga, yung practical na binibigkas natin. Sa Arabic, as-siga. Tayo ay nagpapakupkob sa Allah subhanahu wa ta'ala, humihiling ng tulong o kaya humihingi ng proteksyon sapagkat siya ay lubos na nakakarinig sa hindi natin naririnig. Lubos na nakakaalam sa mga bagay na hindi natin alam. Sapagkat dahil ang syaitan ay hindi natin naririnig. Diba? Ang hinihingi po natin sa isti'adha na to, spiritual na protection. Hindi po physical na protection. Sapagkat yung physical ay nakakayanan nating proteksyonan na ating sarili kung may taong nalapit sa'yo. Gusto kang suntukin o anuman gawin niya sa'yo, kaya mong umilag. Ngunit sa proteksyon na ito, sapagkat ang syaitan ay hindi natin nakikita at hindi rin natin naririnig, tayo ay humihiling ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala na nakakarinig at nakakaalam sa lahat ng ating hindi naririnig at hindi natin alam. So kaya tayo ay bumabalik sa taong sa Allah subhanahu wa ta'ala na nakakarinig at nakakaalam sa mga bagay na iyon. Nakakarinig sapagkat siya ay as-sami'ul alim. Ang isang siga pa na binabanggit, a'udhu billahi as-sami'il alim. Okay po? Ako po ay humihingi ng tulong o kaya nagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala na labis na nakakarinig, as-sami' al-alim at nakakaalam. Ano niyo po? Sapagkat tayo ay hindi natin naririnig yung syaitan. Ang Allah lamang ang nakakarinig sa kanya. Al-alim. At siya rin ang nakakaalam kung siya ay nasa unahan ba natin, sa likod natin, o katabi natin. Minas syaitan nirrajim. Sa Satanas na na isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang siga, may dalawang uri ng siga. May dalawang uri ng pagbigkas. Ito po ay ang al-isti'adatul kamila wa al-isti'adatul mujzi'ah. Ito po ang isti'adha na kumpleto kung iyong bibigkasin, tulad ng sinabi natin kanina, a'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajim. Kumpleto po yon. Kung bibigkasin mo lamang ang a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wala nang problema po doon. Katanggap-tanggap po yun. Wala rin problema doon. Ngunit kung gusto mo nang makumpleto, kung ikaw ay nasa pamamahay mo, kaya nagbabasa ka sa sarili mo, pwede mong nagdagan na a'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim. Pagkat binigay mo yung katangian ng Allah
nararapat sa Kanya na hindi natin kaya. Nabigyan natin ng binigay natin yung katangian ng Allah na lubos na nakakarinig at nakakaalam. So hanggang ganun na lang. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. At magandang gabi sa ating lahat. Next week na marinig ko. جزاك الله خير.